Happy Valentine's, guys! Ayan, samahan niyo po ulit ako. Mag-home service po ulit ako ngayon. Ang service ko po ngayon ay hair reband sa may black hair na po siya. Nag-black shampoo po siya. Yun po yung i-reband natin ngayon. At ilalagay na po natin yung ating mga dapat dalhin, mga gamit. Yan po yung aking mahiwagang bag. At ngayon naman po, ako po ay magre-ready na sa aking pagligo bago umalis. At yan ay papunta na nga po ako sa aking siservisan. Dito lang po yan sa may banda sa amin. Malapit lang po pero kayang lakadin. Pero mas maganda po ay sumakay at para mas mabilis po yung ating services. At yan na nga po yung aking maliit na bag, yung mahiwagang bag. At syempre, hindi pwedeng hindi kasama si Maring Maliit. Ayan, andito na po ako sa bahay ng aking pagsiservisan. Nagagayak lang po si Ma'am para sa aming pag-start. Yun, nakabalandra yung aking gamit. Ayan na si Ma'am at ngayon mag-uumpisa na po kami. Aking nang uumpisahan ng wet procedure po tayo kasi mayroon po siyang color black, nag-black shampoo po siya. Ayan, start na po tayo. At yan nga po ay tayo ay section by section na tayo ng hair. Bago po tayo mag-start ay mag-section to section ng hair para po mas mabilis po yung process at hindi po magkagulo-gulo yung buhok ng ating client. At syempre, pagkatapos natin siyang i-section, kailangan naman natin mag-prepare ng gamit para sa pag-a-apply ng gamot. Start ko po dyan ay nagsusuot po ako ng gloves para po hindi dumikit o hindi ko mahawakan, hindi dumikit sa balat yung ating gamot na gagamitin. At yan, at habang may ginagawa, nakikipagtsikahan, nakikipagmaritesan sa ating client. Importante po yun na mayroon po kayong koneksyon ng client habang ginagawa ay nagchichikahan po kayo ng client. Yan po yung magandang dapat gawin na dapat nakikipagkwentuhan sa client habang may ginagawa. Ayan, nag-i-start po tayo ng ating paglalagay ng gamot o cure number 1 sa ating hair reband. Continue lang sa paglalagay hanggang matapos. Syempre, nakasection na yan kaya hindi po yun mahirap gawin. Hindi siya mahirap yung process, hindi magkakagulo-gulo yung mga buhok niya. At syempre, maglalagay rin po tayo ng tubig sa bottle para hindi po mahit. Sanitize po yung ating hair sectioning, yung ating hair ng ating client, hindi po siya ma-irritate. Kailangan po nating maglagay ng tubig, lalo't-lalo na siya ay naka-black color hair. Nag-black color hair po siya, nasa 1 month na po siyang nag-color, pero kailangan po natin protektahan ang hair ng client. Kaya ang pang-protect po natin dyan, maglagay po tayo ng water. Mag-spray po tayo ng water o tubig sa hair ng client pag naglagay po tayo ng number 1 cure ng hair reband. At continue lang po sa pag-apply ng tubig habang nakikipag-marites tayo kay client. Continue lang po sa pag-apply ng cure rebanding 1. At lagi po tayo mag-spray ng tubig. Huwag po kakalimutan. At sa ating pagbabad, proceed naman po tayo
Nasa kalating oras ko po yan nakababad. Fast forward lang po tayo. At yan naman po, proceed naman tayo sa ating recheck. Kailangan natin siyang i-recheck yung hair kung siya po ay talagang lutong-luto na. Sa kalating oras na po na yan, ay kailangan pa po natin niyang i-recheck. Ay ibig sabihin po, i-check natin kung siya ay luto na ba. At kung hindi pa po siya luto, mag-proceed naman po tayo sa pag-a-apply po ulit ng ating rebonding 1, cure, rebonding 1. At siyempre, mas maganda siyempre na hindi mo aalisin yung paglalagay ng tubig. Spray pa rin po tayo ng tubig at checking po tayo. Doon na po tayo sa dulo ng hair, doon sa may mga blackening shampoo. Ayun naman po yung ating ipoproceed na ma-maintain na siya ay maluto. At continue lang po sa ating ginagawang proseso. At syempre, habang nakababad po yun, syempre kakain na po kami ni client. Napakabait po ni client. Si client nga po pala ay hindi siya kumakain ng kanin. Nasanay po siya sa ibang bansa na siya ay hindi kumakain ng kanin. Kaya kung mapapansin niyo po, puro lang po siya ulam. Ako lang po yung may kanin. At ayan, proceed naman po tayo sa pag wawash ng hair ni client. Pagkatapos po natin siyang ibabad ng 1 hour. Kailangan po natin siyang banlawan. At hindi ko na po pinakita ang pagbabanlaw. Proceed naman po tayo sa papatuyo ng hair ni client. Ayan, proceed naman po tayo sa blow dry. 100% po natin siyang i-blow dry. Kailangan po natin 100% blow dry ang hair para po masigurado na maganda ang kalabasan ng ating pagre-rebond. Sa pagpapatuyo po ng hair ni client, blow dry po natin. Make sure lang po bago natin tapusin yung pag-blow dry natin sa hair ni client. Siya po ay at ngayon po 100% po tayo ng hair ni client. 100% po natin siyang papatuyuin dahil ang kasunod po niyan ay matuyo na po natin ng 100%. Mag-hair iron naman po tayo. Magpo-proceed naman po tayo sa paglalagay ng cure number 2 sa ating hair rebond cure. At syempre, mag-gloves po tayo bago natin yan ilagay. At syempre, makikipag-marites tayo bago tayo habang tayo ay nagpo-proceed o may procedure ng ating pag-hair rebond. Importante po yung makikipagkwentuhan po tayo sa ating client. Habang nakikipagkwentuhan po ako dyan, ay halos siguro na ikwento ko na yung buong buhay ko kay ma'am. Oh my God! At syempre, habang nagkikwentuhan ng buhay-buhay, step by step tayo ulit maglagay ng ating cure number 2 sa ating hair rebond. Cure.
At syempre, section by section pa rin po lahat ng ating pagpo-procedure nito, ating pag-hair rebond. Cure number 2, para mas maganda o mapaganda pa natin ang ating pagsiservice. Habang nakababad po ang ating buhok ni client, pinicturan ko po yung aking kalat. Ayan, ganyan po ako kakalat pag nagsiservice. At syempre, bawat minuto, segundo, kailangan nito yung i-check yung hair ng client bago po natin siyang i-wash ulit. At ito na po yung kanyang before and after this final looks. Thank you so much po sa panonood. Thank you so much for watching. Thank you so much. God bless all. Thank you.